Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mas maganda kung bibili ka na lang ng prefabricated or traditional na house. So, ikukumpara natin yung dalawa. Kapag sinabi na prefabricated house, ito yung ginagawa off-site and then ina-assemble na lang, trina-transport at dinadala na lang sa construction site. So, nagiging mabilis ang pag-construct nito kesa sa traditional na house. So, yun yung prefabricated. May iba't ibang klase ng prefabricated house. May mga gawa sa konkreto, meron ding gawa sa container van. Pag-uusapan natin yung magiging kaibahan niya or magiging advantage at disadvantage niya compare sa ikaw mismo yung magpagawa ng traditional na house. So, ikukumpara natin sila kung saan ba or ano yung bagay sa'yo. So, unahin natin sa cost. Katulad ko rin kayo na kapag may mga kinukumpara ako, sasabihin ko, magkano yung presyo nito? Malayo ba or malapit? So, sa prefabricated house, so kung mag-i-inquire kayo, meron yang from 10,000 to 20,000 per square meter. Merong mas mahal pa dyan sa nabanggit. So, ito lang yung na-search ko or kung mag-i-inquire din kayo sa mga nagbebenta ng mga prefabricated house. So, ito yung range. Whereas, kapag ikaw nagpapagawa sa traditional house, kunwari yung gagamitin mo ay hindi naman konkreto or hindi naman gawa sa steel and concrete, yung tipo or hollow blocks. Kunwari gagawa ka ng bahay na katulad sa amin na gawa sa fiber cement board na which is mas lower or mas mababa yung presyo per square meter. So, maaari mong mapantayan yung sa prefabricated house. Pero, pwede ding sa traditional house ay kung ang gagamitin mo is yung concrete, tapos steel, tapos gawa sa hollow blocks, yung traditional na pagkagawa talaga. Tapos maganda yung finishes mo, maaaring yung presyo niya per square meter is nasa 25,000 to 35,000 per square meter. So, pwedeng mas mahal pa sa 35,000 per square meter yung gagastusin mo sa traditional house kung i-improve mo pa or babudgetan mo talaga ng malaki yung sa architectural finishes. So, isa yan sa magpapataas ng presyo ng iyong bahay. Meron akong ginawang video last 2024 about magkano magpagawa ng bahay ngayon. Hindi naman siya nagkakalayo ngayong 2025 sa presyo per square meter. So, pwede niyong panoorin pagkatapos ng video na to. Kapag pinili mo yung prefab house in terms sa cost, mas lower talaga siya compare sa traditional house. So, kapag ginamit mo ay mga premium materials and finishes, around 30 to 50% na mas mababa yung mga prefab houses. So, depende ha, may mga prefab na gawa sa konkreto at meron ding prefab na gawa naman sa mga container van. So, ang pinaka-advantage talaga ng mga prefab houses ay mabilis kumpara sa traditional house. So, kung kaya ng prefab house ng 1 to 2 weeks gawin yung isang bahay or 1 month, pinakamatagal, ikumpara mo sa gagawa ka talaga ng bahay from start to finish. Aabutin siya ng minimum na 6 months. Minsan, mas matagal pa. Or hindi naman aabot ng 6 months lahat. Depende din sa pinapagawa, gaano kalaki, anong size nito. Pero yung minimum na sa traditional house na pag-construct, may iba nga na umaabot pa ng 1 taon or more than pa ng 1 taon. Depende din sa size ha, nagva-vary. Pero ang pinaka-advantage talaga niya is that ang bilis niyang ma-install. Nako-customize din siya, pero hindi to the point na yung katulad talaga sa traditional house na mababago mo talaga yung floor plan. Parang sa prefab kasi, pwede mong ma-customize, pero meron lang talagang prefabricated na size, which is yun yung lalaruin mo kung paano yung magiging arrangement, kung pahalang ba, tapos magpapatong ng additional, yung mga ganon. So, in terms of customization, nako-customize, pero may limitation. So, yun yung isa sa disadvantage niya. Kasi may iba kasing owner na mas gusto talaga nila na sila yung mag-design, yung na-visualize talaga nila na ganito dapat yung pagpasok ko, ganito yung itsura, ganito yung pagkasunod-sunod, yung kitchen ko dapat malawak or maganda. Ganon yung may mga tao kasi talaga na mas preferred nila na yung na-visualize nila na dream house nila is yun yung masusunod. So, ang magiging disadvantage naman ng prefabricated house is maaaring mas mababa yung resale value niya compare sa traditional house. Pero i-search nyo na lang ha para mas sigurado. Pero yun yung isa sa magiging disadvantage niya, yung resale value niya.
So yung isa naman, yung nabanggit ko kanina, 'di ba, na yung limitation or may limitation ka in terms of design. Kunwari gusto mo na pabilog, yung parang pa-curve, may pa-curve ka sa yung floor plan, ganun. Medyo mahihirapan ka kasi kadalasan talaga ng mga prefabricated is that naka halos rectangular shape, ganyan. So may certain sizes, merong 3x6, may 4x6. Pero yun nga, naka-customize naman na may iba na yung up to ceiling nila is 3 meters, ganyan. I-search nyo na lang or mas maganda, puntahan nyo yung mga nagdi-display nun para mas ma-feel nyo, makita nyo sa actual. Kasi may mga ginagawa din ng mga prefab houses na kinonsider na talaga nila na hindi maging mainit yung unit. So nilalagyan na nila ng mga insulation kasi 'di ba, syempre yung gawa siya sa metal, imagine niyo na lang yung GI sheet, 'di ba? Gawin yung bahay. Example lang para ma-imagine niyo lang. Tapos ang init. So sobrang init ng panahon, so maa-absorb niya. Whereas ngayon may mga sa mga design na ginawa nila, meron na talagang nilalagay na mga insulation para maiwasan yung sobrang init. Yung tipong pagpasok mo, parang hindi mo na mararamdaman na mainit. Yan, i-check nyo din yan kasi isang disadvantage din talaga yan. Aside sa itatransport na lang sa'yo, diba? Kunwari nakabili ka na ng prefabricated house, magkakaroon ka din ng site preparation. Kung kunwari hindi naman isang floor lang ang gagawin mo, may second floor, so kailangan, so naka-ready na yung papatungan mo. Additional din yung site preparation tsaka foundation work kasi para mas matibay talaga. Kasi hindi mo naman pwedeng ilagay lang doon tapos walang preparation sa site, 'di ba? So, para mas maging maganda yung pagkagawa ng bahay mo kapag prefab yung pinili mo. So, kapag ang pinili mo naman ay traditional house, lagi tayong nag-uusap, 'di ba, about sa pagpapagawa ng bahay. Ang maganda doon, kapag kumuha ka ng designer or contractor, madidiscuss mo sa kanila ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo sa yung bahay, ganun. May full customization ka talaga. So, kapag pwede naman, ay magagawa naman ng paraan. So, hindi ka nalilimit dun sa sizes kasi nga, kinukumpara natin siya sa prefab, no, na may mga sizes na talaga. Whereas, kapag traditional house talaga, may full customization ka talaga. Kung ano yung gusto mo na floor plan is, kung kaya naman, is nagagawa talaga. So, isang kagandahan din kapag yung traditional house talaga, yung ginawa mo is maaring tumaas yung resale value niya. Pag traditional house, tapos well-designed naman talaga yung bahay at saka nag-follow talaga sa codes, dinisign talaga ni architect na structural design talaga and well-built talaga yung bahay. So, yung presyo nun or yung resale value nun is mas malaki talaga. At the same time, yung lifespan niya is mas longer talaga. So, yung cons naman talaga is syempre mas higher yung cost niya, mas longer yung duration kapag ipapagawa mo. Hindi katulad dun sa prefab na gusto ko nang tumira dun in 1 month. So, kaya. Pero kapag nagpagawa ka din ng bahay, tapos hindi ka kumuha ng contractor or nag-arawan ka, so maaari ding sasakit talaga yung ulo mo kasi ang dami mo pang gagawin, imamanage mo pa. Or kung kumuha ka man ng contractor, example, may mga delay, tapos kahit binabayaran naman ng maayos ay delay yung pagkagawa, ganun. So may mga senaryo na ganun. Sakit din sa ulo talaga. Whereas dun sa prefabricated, hindi mo na masyadong iisipin kasi pagka dating sa site, tapos i-assemble nila, sila nang bahala. So, pero aalamin mo din yan kung paano yung sa permits niyan, yung sa transportation, ganun. Kung malayo ka ba sa pinagbilhan mo. So, yan yung mga key considerations kasi baka magdagdag ka ng additional pa na gastos nun. Pero, sa traditional house naman, pwede din naman na yung ipapagawa mo ay hindi ganun kamahal or yung mga materyales na gagamitin mo is hindi naman premium or yung mga high-end na materials. So, maaring mas mababa or halos magtutugma lang sila ng presyo. Kasi kung kunwari gagamit ka ng mga materials na katulad sa ginawa namin na bahay na nabuo namin yung maliit na amount lang nagawa namin yung bahay na yun, ganun. So, nagdidepende sa magiging design mo din sa traditional
traditional house. Pero ito, for ano lang natin to, for comparison, para magkaroon ka ng idea, para ma-weigh mo ng maayos kung bibili ka na lang ba ng prefabricated or magpapatayo ka na lang talaga. So may mga key considerations talaga. So dun ka mag-weigh kung unang-una sa budget and financing. So hanggang magkano lang ba yung budget mo or yung kaya mong ilabas? Kaya mo ba na gumastos para sa magpatayo from start to finish ng traditional house or bumili na lang ng prefabricated house? So, unang-una is titignan mo kung may budget ka. Pangalawa is that kung hindi ka naman maselan or wala naman sa'yo yung customization, ang sa'yo lang is magamit mo, matirhan mo, tapos mabilis lang. So, either pipiliin mo yung prefabricated house. So, ito, ano lang to ha, guide lang to. You can always do your research talaga kung ano yung mas bagay sa'yo. So, pinapakita ko lang yung magiging pros and cons ng dalawa. Sa construction timeline din, kung gusto mo talaga mabilisan, gusto mo meron kang farm, tapos may maraming puno dun, tas hindi masyadong mainit, tas sabi mo, mas gusto ko yung prefabricated house at malapit lang naman yung pagbibilhan ko, ganun. Kasi kukonsider mo din yung transportation, gaano siya kalayo, ganun. At gaano kabilis. Whereas, kung sasabihin mo din na, malayo kasi ako, tapos may additional pa pala na transportation cost kapag prefabricated, tapos at the same time, mas gusto ko talaga i-customize. Kahit matagal yung construction time, mas prefer ko kasi talaga na ako yung gagawa or ano yung na-visualize ko, yun talaga yung gagawin ko na bahay. Tapos, naisip ko din na gusto ko yung bahay na ipapatayo ko is mabenta ko siya ng mas malaki or mas mahal sa susunod na panahon. Ganon. Bala ko kasing magpagawa, tapos ang gusto ko is after kung matapos to at kunwari matirhan ko ng ilang taon, gusto ko ibenta after, tapos kikita ako. Yung may mga balak ng ganon, mas prefer nila or mas pipiliin nila yung sa long-term investment, which is maganda na gawin yung traditional na bahay. Sa maintenance naman, both naman sila ay may gagastusin sa maintenance. Syempre, yung sa prefabricated house, kunwari, gawa sa container van, so repainting nun. Katulad din naman sa traditional house, may mga maintenance talaga na gagawin. So, yung mga factors na kailangan talaga i-consider is unang-una yung cost, yung availability nito, yung construction timeline, kung gusto mo ba na mabilis, tapos customization, tapos yung magiging resale value nito kapag pinagawa mo, kung mabebenta mo ba to ng mahal, durability, sa durability din ito, kung magtatagal ba, ganun. So, magdedepende pa rin po sa inyo kung ano yung pipiliin nyo, pero yun nga, nilatag ko lang yung mga options or mga pros and cons para mas mapag-isipan nyo ng maayos. So, yung pagpili mo sa dalawang yun is mas maganda mag-further research ka. May mga gumagawa ng mga video about prefab houses. May mga gumagawa din ng video about traditional house. So, mawiweigh mo talaga, bibili ka ba ng mabilisan or ikaw mismo yung magpagawa. Yung mga ganon. So, by the way, I'm using this microphone from Mauno. Ito yon yung ginagamit ko ngayon. So, sa mga nagtatanong, ililink ko na lang sa description box yung link ng mga shop na pwedeng pagbilhan nito. So, yung ginagamit ko kasi ito sa video discussion, which is, kung maririnig nyo, yun yung boses ko ngayon. So, kung nagustuhan nyo, ililink ko na lang sa description box. So, salamat sa panunood and see you again sa aking susunod na video. Bye!